Welcome po sa isa na namang tutorial sa araw na to. Ang topic po natin sa video na to is selection tools. Ang selection tools is maraming klase dito sa Flash. Okay? So, pero sa ngayon is tuturo ko sa inyo kung ano yung gamit ng selection tools. Selection tool at sub-selection tool. Okay? Yung selection tool is shortcut key niyan is letter V. And sub-selection tool naman is ang shortcut key niya is letter A. Hindi niyo magagamit yung dalawang tools na to kung wala kayong object. So, bago tayo magsimula is, unang gagawin natin is paano mag-create ng object mo. Okay, so, punta na tayo sa Flash. Okay, so andito ngayon tayo sa interface ng Flash. Sa previous tutorial, meron akong topic na about for the enhancing the workspace. So, panoorin nyo na lang yun. So, moving on, dito sa left corner, sa left side, is andito yung selection tools. Okay, ito lahat ang mga selection tools. So ang gagamitin natin for this video is itong ang selection tool and the sub-selection tool. Okay, plus, creating an object, mag-create tayo using these tools. Pag click mo yan, then may drop down ng may maraming options ka makikita. So, for now, ang gagamitin muna natin itong rectangle. Okay. Create tayo ng shape. So, dito sa baba, mapapansin niyo na may color green and the color orange. Ang color orange, ito yung fill color ninyo. Ang color green naman, yan yung stroke color ninyo. Now, bakit stroke color yan? Kasi yung icon niya sa taas is pencil. And ang icon naman dito ng fill color is a paint. Okay. So, create tayo ng object mo. Hold and drop. Yan. Okay. Hold and drag lang tayo. So, meron tayo ngayong rectangular shape na. So, balik tayo dito ngayon sa selection tool. Okay. Okay. Once na i-drenag ko to sa labas, then release. So, makikita ninyo na yung mesh ng object na ginawa natin is nakikita na. Okay. I-zoom in ko para mas makita nyo. Yan yung mesh niya. Nakikita nyo. So, once na i-click ko yan dito, mawawala yung mesh na yan, na selection mo. So, balik tayo ulit. Then, siselect natin ito ulit. So, once na nakita nyo selected dyan, pag mapapansin niyo na once na i-mouse over ko yung mouse dito sa loob ng object na to, yung icon niya sa ibaba is nagbabago. Go. So, from here to here, nag-change yung icon niya to cross line na black. So, it means na pag ganyan nakikita yung icon na cross black cross, okay, pwede mong i-move yung object kung saan mo gusto. Okay? From here, or dito mo ilalagay kung saan mo gusto ilalagay. So, yan yung use ng selection tool dun sa icon, ng selection ng icon mo. Okay? So, click natin ulit dito. Ano pa yung use ng selection tool? So, pag mouse over mo to, nakikita nyo yung icon na nag-arc, yung sign niya is naging arc. It means na itong straight lines na to, pwede mo siyang i-curve. Yan. Pwede mo i-curve. Yan. Okay. Yan yung use. Isa yan sa use ng selection tool. So, paano pag yung icon naman dito sa corner na to, ilagay mo. Eh, gusto mong i-expand yung corner na to. So, ang gagawin mo dyan is, i-mouse over mo doon. Pag yung icon nakita mo ganun na yung sign. Okay. Okay. Dito dun sa baba. Okay. So, now, makikita ninyo na nabago na yung shape natin using the selection tool. Okay.
So, kung gusto nyong, example, gusto mong i-chop to into 2, ang gagawin dyan, i-select mo lang to, then, click mo yan, makikita mo yung mesh niya is selected lang yung half. Then, pag i-mouse over mo siya, then yung black cross makita mo. Then, that's the time na pwede mo siya i-separate. So, isa yan sa mga tools ng gamit ng selection tool. Okay? Control C, undo. Okay. So, ngayon, paano naman pag ginamit mo naman yung sub-selection tool? So, punta tayo dito sa sub-selection tool. Makikita natin na once na i-click ko to, makikita nyo yung points. Ilan yung points ng shape na to? Ang sub-selection tool is composed of points and path. So, ang pagkakaiba nila is once na nakaselect ka ng sub-selection tool, i-click mo dito sa object, pag i-move mo siya, kasama pati yung sa loob. Hindi separate lang. Ang sub-selection tool, one click, kasama niya yung dalawang object. Kasama niya yung buong object na ginawa mo. So, okay. Paano naman ang difference ng pagkakaiba nila na dalawa? So, dito, pag mouse over mo dun sa points niya, pwede mo siyang i-select. Okay? Then, ito yung line niya dito, pwede mo siyang i-manipulate ulit. By adjusting dito sa art. Okay? Yan. Click. Makikita mo yung mag-a-appear yung sign niya na yan. Yan. Okay, kita niya. Yan yung use ng path and points ng sub-selection tool. Hindi mo siya pwedeng magalaw dito. Pag ginalaw mo siya rito, hindi mo siya as in, pag mouse over mo siya, makita mo yung black niya na icon. It means na yung move yun, move sign. Na buong object ang move mo. So, pero pag i-mouse over mo sa points, saka mo lang siya may change yung shape niya. Hindi katulad dun sa sub-selection tool is kahit saang part dito. Punta tayo sa sub-selection tool is kahit saang part mo, i-mouse over siya, magagalaw mo siya. See? So, sa sub-selection tool, hindi pwede kasi nakadepende siya dito sa points. So, ngayon, itong points, pwede mo siya magalaw na kasi may mga points na assigned. Okay. So, yun yung difference ng dalawa. So, etong selection tool and sub-selection tool is in the near tutorial, sa mga susunod na tutorial natin is makikita ninyo kung gaano ka-powerful yung gamit ng tools na to. Hope naging helpful yung tutorial na to for today. And don't forget to subscribe and like, share this video, and leave comments if you want. So I see you on the next video.